Higit ng palasyo na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng mga hakbang para maiwasan ang krisis sa kuryente. Kasama rito ang paggamit ng mas murang fuel at paggamit ng coal at renewable energy. Yan at iba pang detalye sa ulat ni Kenneth Pasyente. Walang nakikitang dahilan ng palasyo para magpatupad ng energy lockdown sa bansa sa kabila ng kaguluhan sa Middle East na nakakaapekto sa supply at presyo ng langis. May pangamba man na maulit ang oil crisis noong 1970s na nagdulot ng rasyon ng petrolyo. Nilinaw ng Malacanang na sa ngayon ay wala silang nakikitang ganitong pangangailangan. Sa ngayon po, as we speak, wala po tayo nakikita. As we speak. Kaya kahit mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabi na sapat ang supply ng langis hanggang June 30, hindi pa rin ito dahilan para magpakakampante. Katunayan, tuloy ang pamahalaan sa pangunguna ng DOE at DFA sa pakikipag-usap sa ibang mga bansa na posibleng mapagkukunan ng langis, kasabay ang pag-asa na matuldukan na ang sigalot sa gitnang silangan. Kapag hindi po kasi agad nagkasundo at hindi natapos itong sigalot sa Middle East, malaki po talaga itong magiging epekto. Pero muli, tinanong natin dyan si Secretary Sharon Garin at ito ang kanyang sinabi. And I quote, "We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum." End of quote. Sinabi pa ng Malacanang batay sa report ng DOE na may mga hakbang na ang gobyerno para maiwasan ang krisis sa kuryente. Ito po ang kanya naging pahayag. And I quote, "We issued department guidelines to allow electricity from cheaper fuel, generate more sources like coal and renewable energy. ERC has now suspended the electricity market so we can have more coal, renewable energy, and even Malampaya generated power. We are assisting renewable energy developers to complete their projects ahead of schedule. Around 500 megawatts na done na, according to Secretary Garin. Another 500 were working in progress pa." Tugon naman ang palasyo sa tila negatibong mga komento na Pilipinas ang unang bansa na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Patunay lamang daw ito sa kagustuhan ng pamahalaan na agad makaaksyon. So kung tayo po ang kauna-unahang nag-declare ng State of Energy Emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalang ito ay hindi po maibsan para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. Sa harap ng mga hamon, kabilang na ang korupsyon at ngayon ay ang epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan, tiniyak naman ng Malacanang na walang tutulugan sa mga ito ang pamahalaan. Ang inuuna sa ngayon ay kung paano po natin maiibsan ang impact ng nangyayari po sa Middle East. Pero lahat po ng issue na nakalatag, hindi po ito pwedeng tulugan. Hindi pwedeng natin sabihin, pabayaan muna natin itong issue na to at ito muna po. Lahat po ng issue na nakalatag dito ay dapat tinututukan. Pagtitiyak pa ng palasyo, gagamitin sa tama ang mga pondong ilalabas sa pagtugon sa epekto ng sigalot sa Middle East at tiniyak na mararamdaman ito ng mga apektadong Pilipino. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.